For today's video mga ka-friendsi, tayo po ay magawa ng puto bumbong. At dahil nalalapit na nga ang simbang gabi mga ka-friendsi, ay naisipan nating magluto ng puto bumbong. At kung gusto ninyo ng negosyo ngayong Kapaskuhan, abay pwedeng-pwede itong puto bumbong. At adangdang muna natin itong dahon ng saging at ito ang ating agamitin. At ilagay na natin ang glutinous rice at rice flour. Halu-haluin natin para mag-mix yung ating glutinous at saka rice flour. Maglagay na rin tayo ng food color at kaunting tubig muna. Kaunting tubig po muna ang ating alagay dyan para matansya natin ang paggawa ng ating dough. Dahil naghugas naman ako ng kamay, abay imikos-mikos na natin yan mga insan. Kailangan po talagang nakakamay dyan dahil po pag kutsara lang ay hindi mo makukuha yung tamang timpla ng dough. At ituloy-tuloy lang natin ang pagmikos-mikos dyan mga insan. At ayan na nga, medyo nabubuo na yung ating agawing dough at magdagdag ulit tayo ng kaunting tubig. Kaya nga po dapat pa kaunti-kaunti lang ang lagay ng tubig dahil pag naparami po yung tubig dyan ay hindi po tayo makakabuo ng dough. Kakamikos-mikos natin mga insan ay ayan na nga, nakabuo na tayo ng magandang texture ng ating dough. Kung titignan mo po siya ay para siyang isang clay. At pagkatapos nating imikos-mikos yan ay ayadyarin natin yan dito sa yadyaran ng cheese. At ganyan po talaga kapino ang inagawa nating puto bumbong. Ay napakadali lang naman po talaga nitong gawin at lutuin. Kaya naman po kung gusto ninyo itong gawing negosyo, abay ayos na ayos po ito. Pagkatapos nga nating yadyarin yung ating dough ay alagay naman natin dito sa dahon ng saging na pinahira natin ng star margarine. At ilagay na natin yung ating niyadyad na dough. Pag nailagay na po natin sa dahon ay wag naman po nating apis ditin ng makamaigi. At pag po inayos natin ay banayad lang ang paghawak natin dun sa ating kutsara. At wag mo yang apang gigilan dahil hindi naman yan yung karibal mo. Ganun. Ilagay muna natin sa isang tabi dahil tayo gagawa uli. Dahil nalalapit na nga ang simbang gabi ay naku ay tuwang-tuwa na naman ang mga kabataan ngayon. Dahil ang paalam nila sa mga magulang nila ay sila'y magasimbang gabi pero sila ay magasimbang date. Ganon. Lalo na yung may mga jowa-jowa dyan. Naku, tuwang-tuwa yung mga yan. Ay ayos lang naman yan at yan naman talaga ay kasama sa parte ng pagiging kabataan. Basta alam lang ninyo kung hanggang saan yung inyong mga limitasyon. Ganon. At dahil hindi nga tayo magamit ng kawayan dyan sa pagluluto ng puto bumbong ay asalansan na natin dito sa ating steamer. Kaya naman po sa mga OFW dyan na namimiss na ang ating puto bumbong dito sa Pilipinas ay pwedeng-pwede po kayong gumawa. At isa lang na natin dito sa pinakuluan nating tubig at balutin natin ng tela yung ating takip para hindi malaglagan ng tubig yung ating puto bumbong. At luto na nga po ang ating puto bumbong after 15 minutes. Ganon lang po kadaling maluto. Pahiran po uli natin ng star margarine yung ating dahon para hindi dumikit yung ating puto bumbong. Kung wala naman po kayong dahon ng saging ay pwede naman po ninyo itong ilagay sa aluminum foil. Kaya nga po pwedeng magluto yung mga OFW natin dyan na naiibig kumain ng puto bumbong. At napakaganda nga po ng ating pagkakaluto. At pahira na natin ng mantikilya habang mainit-init pa at ito'y masarap kainin pag talaga namang mainit. Baka po kayo ay magtaka bakit itim ang kulay niyan pero violet po talaga ang kulay niyan. At pagkatapos po natin pahira ng mantikilya yan ay alagyan po natin ng niyadyad na niyog. Ang alagay po nating niyog dyan ay yung medyo bata-bata pa para masarap. Naglagay na rin tayo ng puting asukal. At para lalong masarap ang ating puto bumbong ay syempre lagyan natin yan ng cheese. Talaga naman pong masarap ito at dinamihan ko talaga ng niyadyad na cheese. Pero kung pangbinta po ninyo ito, abay wag po ninyong adamihan at baka po kayo ay malugi. At ayan na nga, tikman na natin ang ating nilutong puto bumbong. Ay naku, ay pagkasarap nga ni. Pagka talagang hindi mo tinipid sa toppings ay talaga namang napakasarap. Dahil bata-bata pa yung ating kinayod na niyog dyan ay talaga namang masarap din yung niyog. Abay syempre wala na namang bago, mual na naman sa pagkain. At malambot din ang ating pagkakaluto kaya ako naman ay talagang sarap na sarap. Masarap din po talagang kainin ang puto bumbong pag medyo mainit-init pa. Kaya naman po yung iba pagkaluto ay talaga namang kain agad at talaga namang masarap pag mainit-init. Mga ka-friendsi, pasubscribe na lang po ng aking YouTube channel. Thank you for watching po and see you again guys!